Ikaw ba ay may SSS, magulang mo, asawa mo, kapatid mo o miyembro ng pamilya mo? Sino ba makikinabang dito kapag namatay na ang member at sino ang pwedeng magpatuloy nito? So ano na ang mangyayari sa SSS contribution pag namatay ang member at kanino mapupunta ang mga benefits? Yan ang pag-uusapan natin dito. Tara, pisahan na natin. Kung ang isang member ng SSS ay namatay, ang kanilang mga beneficiary na eligible ay makakatanggap ng benefits mula sa SSS. So, sino-sino mga beneficiaries na qualified dito? So, unang-una, ang legitimate na spouse. Pangalawa, ang dependent children, dependent parents, designated beneficiaries. At number 5, common law spouse. Okay, take note common law spouses o yung mga kinakasama. Pwede rin po yan. Mamaya ipapaliwanag natin yan. At yung huling-huli ay same-sex partners. Pwede rin po yan. Papaliwanag ko rin po yan sa video natin na ito. So, unang-una ang dependent spouse. Ito ay ang legitimate na spouse o asawa na kinakasama ng miyembro. Pwede ring separated pero hindi na nag-asawa ulit. Of course, yung mga legitimate, kasama na rin yung illegitimate. Okay? So, legally adopted, pwede rin po yan, yung mga ampon, or acknowledged natural children who are unmarried. So, pag wala pang asawa, pwede rin po yan. At wala pang 21 years old. Kasali rin po yan sa mga dependents. Okay, kung sakaling walang asawa, walang anak, pwede rin po ang dependent parents o yung magulang ng miyembro. Okay? Pwede rin po yan. Considered po sila na secondary beneficiaries. Pwede rin po ang designated beneficiary. Yung halimbawa, merong habilin, pwede rin po yun, okay? Basta legal. If there are no primary or secondary beneficiaries, pwede po ang designated, okay? So, i-recognize po ng SSS yan. Ito yung sinasabi ko kanina na other consideration for beneficiaries. Kasama rito ang common law spouses, okay? Take note ha, medyo marami-raming ganito rin sa atin at dilinawin lang po natin na sila po ay pwede rin maging beneficiary. If they can prove a long-standing, ibig sabihin, nagsasama na sila na medyo matagal at publicly recognized, ibig sabihin na kinikilala sa kanilang lugar at financially dependent. Okay? Kung halimbawa walang trabaho at nakadepende doon sa namatay na miyembro, pwede po yan. Okay? Pero ang consideration po natin dito ay sila po ay mga secondary beneficiaries. Okay? So, nililinaw ko lang po yan. And then, isa pa, medyo controversial to pero kailangan natin pag-usapan. So, same-sex partners. Okay? Actually, hindi sila legally recognized na beneficiary. Pero, may pero yan pero, qualify sila as secondary beneficiaries. Okay? Kung mapapatunayan nila na sila ay financially dependent o nakadepende dun sa namatay na miyembro o kaya ay meron silang legal na relationship. Ibig sabihin, nagsasama sa bahay, kilala sa community na magkasama, kilala kahit saan, at least yun yung mga proof na pwede nilang ipakita o sabihin sa SSS. Okay? Okay, sana medyo nalinawan kayo doon sa party na yon at pwede nyo sabihin sa inyong mga kaibigan o mga kasama sa bahay na merong ganito o may kilala kayong ganito, pwede nyo ipaliwanag sa kanila. O kaya ipakita nyo lang itong video ko para panoorin na rin nila. Okay, so next. Pwede rin po ang legally adopted children. Okay, so primary beneficiaries po sila with the same right as biological children. Okay, kasama yung mga ampon saka yung mga legally adopted. Kasama po yan. Ano-ano naman ang mga benefits? So, meron tayong dalawang benefits, pwedeng death benefits at saka pension. Okay, so papaliwanag natin yan. Ang death benefits naman ay para sa primary beneficiaries including mga dependent ng spouse until they remarry, mga anak ng mag-asawa hanggang sa sila ay mag-asawa ulit. So, dependent children ay kailangan under 21 years old, okay, para mag-qualify sila.
Okay, ang pension naman ay pwedeng monthly pension kung ang namatay na miyembro ay nakabayad ng at least na 36 monthly contributions before o bago sila mamatay. Okay? O kaya if the deceased member paid fewer kung less than 36 monthly contribution, pwede sila makakuha ng lump sum. So, paano naman natin makiklaim ang funeral benefits? Unang-una, kailangan meron kayong SSS account, okay? So, mamaya papakita ko sa inyo, meron po tayong video niyan. At sa huli, papaliwanag ko naman sa inyo kung paano kayo mag-enroll sa SSS kung sakaling wala pa kayo, okay? Number 2, click natin na Submit Funeral Claim Application dun sa e-service tab, okay? Sa loob po yan ng ating SS account. O kaya pwede rin kayong pumunta diretso sa SSS sa mga branches at mag-inquire po kayo at manghingi ng application para sa funeral benefits. Okay? And then number 3, provide the required information about the deceased member and the relationship. Yan na po yung ipapile natin doon sa ating form. And then, i-upload natin ang ating mga supporting documents. Okay, kasama po yung death certificate saka proof of funeral expenses. Okay, take note po dito ang funeral expenses, kung sino po yung nag-invest o nagbayad sa mga funeral expenses at kanino nakapangalan yung mga expenses, yung resibo, ay sa kanya po mapupunta yon. Okay, take note Kaya kailangan pag humingi kayo ng resibo sa funeral expenses, sa pangalan nyo para sa inyo mapunta ang benefits. Okay? Para sa funeral expenses lang po yun. Okay? So, and lastly, click Submit to agree and proceed. Okay? Meron din po tayong video niya kung wala kayo idea tungkol sa funeral benefits. Pwede nyo rin panoorin dito sa ating page at para mas malinawan kayo. Okay? At kung hindi pa kayo member, hindi pa kayo member ng SSS o member kayo pero wala kayong online account, meron din po tayong video niyan para naka-register na rin kayo online. Okay? So, bukod dyan, meron pa rin po tayong mga SSS videos na pwede nyo panoorin. Kamukha niya yung tinaasa na ang funeral benefits simula ngayon. Actually, mga 2-3 months ago ko na vlog to. At least, meron kayo idea kung magkano yung matatanggap nyo, ano-ano ang proseso, at mabilis na makukuha nyo na ang inyong benefits. Okay? So, meron din tayong SS number at mag-register online para sa mga first time na kukuha. Ikatlo, pwede rin SS Calamity Loan, paano mag-apply online. May video rin po tayo niyan. Educational loan, importante rin po yan. Okay? And then, paano mag-apply ng salary loan sakaling medyo kinakapos kayo. At maganda rito, mababa lang ang interest. Pwede kayong mangutang sa SSS. Okay? At saka, iba pang mga benefits o benepisyo ng SS na pwede para sa iyo. Okay? So, marami pa po yan. Meron pa po tayong mga 50 videos tungkol sa SSS. So, pagdating sa dulo ng video, i-click nyo lang po yung playlist at makakapili na rin kayo ng topic na gusto nyong malinawan. Okay? So, hanggang dito na lang po muna tayo at sana nakatulong po ang video ito sa inyo. Okay? Maraming salamat po sa panonood and God bless.